Alam mo ba na malaki ang kita sa pautang business at ang kagandahan ay pwede itong maging passive income? Pero sa kabila nun, madami din ang nalulugi dito at hindi dahil kulang ang puhunan, kundi dahil mali ang sistema. Kasi ang totoo, madali lang magpautang. Pero ang mahirap ay ang makahanap ng taong hindi ka tatakbuhan. Dito nadadali ang karamihan, nagpapautang sa maling tao, walang malinaw na rules at umaasa lang na babayaran sila. Kaya ang ending, imbes na kumita, sila pa ang nalulugi. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano kumita sa pautang business gamit ang tamang diskarte para maiwasan ang pagkalugi. Mayroong 4 na strategy para kumita ka at hindi malugi. Ang number 1 na strategy ay piliin ang tamang pinapautangan, screening. Ngayon, isa sa pinakaimportante sa pautang business ay hindi kung gaano kalaki ang puhunan mo, kundi kung kanino ka nagpapautang. Dito pa lang, panalo ka na o talo ka na. Kasi kahit gaano pa kaganda ang sistema mo, kung mali ang pinili mong pautangan, malaki ang chance na malugi ka. Kaya dapat marunong kang mag-screen. Una, tingnan mo kung may source of income ba yung tao. May trabaho ba siya o may negosyo? Kasi kung wala, saan siya kukuha ng pambayad? Pangalawa, kilalanin mo yung ugali. Hindi sapat na kilala mo lang siya. Tanungin mo ang sarili mo kung responsable ba siya sa pera. Marunong ba siyang magbayad ng utang? O yung tipo ba na laging next week na lang? Pangatlo, tingnan mo yung history niya. Mag-background check ka kung may record na siya ng hindi pagbabayad. Malaking red flag na yon. Kahit kaibigan mo pa yan o kamag-anak, delikado pa rin. At ito pa, huwag kang magpapautang dahil lang sa awa o hiya. Maraming nalulugi dahil dito. Yung tipong napipilitan lang magpautang tapos sa huli sila pa ang nahihirapang maningil. Halimbawa, may lumapit sa iyo at nanghiram ng 5,000 pesos pero wala namang malinaw na pagkukuhanan ng pambayad. Dahil sa awa, pinautang mo. Sa una, okay pa. Pero pagdating ng bayaran, puro dahilan na lang ang maririnig mo. Hanggang sa umabot sa punto na ikaw na ang nahihiyang maningil. Diyan nagsisimula ang lugi. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng nanghihiram ay dapat pautangin. Mas okay nang tumanggi kaysa maghabol. Sa pautang business, hindi ka dapat mabait lang. Dapat matalino ka rin. Kasi sa tamang pagpili pa lang ng papautangan, kalahati ng laban mo panalo ka na agad. At dito pa lang, nababawasan mo na ang risk na malugi. I-comment mo sa ibaba kung naniniwala kang isa ito sa pinaka-importante sa pautang business. Ang number 2 na strategy ay maliit muna. Palakihin lang kapag proven. Isa pa sa pinaka-epektibong paraan para umiwas sa lugi sa pautang business ay ito. Maliit na amount muna, saka mo lang palakihin kapag proven na ang borrower. Maraming nalulugi kasi agad nilang nilalakihan ang pautang kahit hindi pa nila kilala kung paano magbayad ang tao. Tandaan mo, hindi mo kailangan magtiwala agad ng malaki. Kailangan mo na itong pinapatunayan. Kaya sa umpisa, magpautang ka muna ng maliit na halaga. Halimbawa 500 pesos o 1,000 pesos. Para itong testing stage, dito mo makikita kung on time ba siyang magbayad, kung kailangan pa bang paalalahanan, at kung may disiplina ba siya sa pera. Kapag maayos siyang magbayad, consistent at hindi ka na pinapaikot, doon mo palang unti-unting itaas ang limit. Pero kung sa maliit pa lang ay hirap na siyang magbayad, puro dahilan o nawawala, malinaw na agad ang sagot. Huwag mo nang dagdagan. Maraming nalulugi dahil hindi nila sinusunod ito. May mga nagpapautang agad ng 5,000 pesos o 10,000 pesos kahit first time pa lang. Tapos kapag hindi nakabayad, doon pa lang nila maiisip na sana pala sinubukan muna nila sa maliit. Kaya isipin mo ito, mas okay nang maliit ang kita sa umpisa kaysa malaking lugi sa huli. Sa pautang business, hindi padamihan ng pinapautangan ang labanan, kundi paggalingan sa pagkontrol ng risk. At ang sikreto para makontrol mo ang risk na yan ay simple lang. Huwag mong bilisan ang paglaki ng utang. Hayaan mong ang borrower ang mag-prove sa sarili niya. Kapag napatunayan niya na kaya niyang magbayad, doon mo lang siya bibigyan ng mas malaking pagkakataon. Sa ganitong paraan, napoprotektahan mo ang puhunan mo habang dahan-dahan mong pinapalago ang kita. At bago ang number 3, pasingit muna. Baka naman pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel. Maraming salamat. Ang number 3 naman ay huwag i-concentrate ang puhunan. Isa din sa pinaka-importante sa pautang business para maiwasan ang lugi ay huwag mong ilagay ang malaking puhunan mo sa iisang tao lang. Dito maraming nadadali kasi kapag nagkamali ka ng pinili at hindi siya nakabayad, isang bagsakan ang mawawala sa'yo. Kaya ang tamang diskarte ay hatiin mo ang puhunan mo sa iba't ibang borrower. Halimbawa, may 5,000 pesos ka,
Imbes na ipautang mo lahat sa iisang tao, mas mabuti na hatiin mo ito sa 5 tao na tig 1,000 pesos. Kahit may isa na hindi makabayad, may 4 ka pang nagbabayad at patuloy ang balik ng pera mo. Hindi agad sira ang buong puhunan mo. Ito ang tinatawag na pagkontrol ng risk. Hindi mo maiiwasan na may hindi magbabayad, pero pwede mong bawasan ang epekto nito sa'yo. Maraming nagpapautang ang nagkakamali dahil masyado silang kampante sa iisang borrower. Yung tipong kilala nila o malapit sa kanila kaya binibigyan agad ng malakihang halaga. Pero kapag nagkaproblema, doon lang nila nare-realize na sana pala hinati-hati nila ang puhunan nila. Isipin mo na lang ito, kung isang tao ang umutang ng 10,000 pesos at hindi nagbayad, malaking problema agad yon. Pero kung 10 tao ang tig 1,000 pesos at may isa o dalawa na pumalya, may 8 ka pa ring nagbabayad at may pumapasok pa ring pera sa'yo. Mas manageable ang risk at hindi ka agad malulugi. Kaya tandaan mo ito, sa pautang business hindi mo kailangan sumugal ng malaki para kumita. Mas importante na protektado ang pera mo. Mas okay na paunti-unti pero tuloy-tuloy ang kita kaysa malaki nga. Pero isang beses lang at nauuwi pa sa lugi. At habang tumatagal, makikita mo rin kung sino talaga ang consistent magbayad at doon mo pwedeng unti-unting dagdagan ang puhunan. Sa ganitong paraan, napapalaki mo ang kita habang kontrolado mo pa rin ang risk. Kaya kung gusto mong maging stable ang pautang business mo, huwag mong i-concentrate ang puhunan mo sa iisang tao. I-spread mo ito, kontrolin ang risk, at siguraduhin na kahit may pumalya, hindi ka agad mawawalan ng kita. Ang number 4 naman ay dapat may malinaw na terms at rules. Dito madalas nagkakaproblema ang marami kasi umaasa lang sila sa usapan o sa tiwala pero walang konkretong kasunduan. Tandaan mo, kahit gaano mo pa kakilala ang isang tao, kapag pera na ang usapan, kailangan malinaw ang lahat. Dapat bago mo pa ibigay ang pera, napag-usapan na kung magkano ang uutangin, magkano ang tubo o interest, kailan ang bayaran, at ano ang mangyayari kapag hindi siya nakabayad sa tamang oras. Huwag mong ipagpaliban ang paglinaw nito kasi kapag huli na at may problema na, doon palang nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Halimbawa, may umutang sa'yo ng 2,000 pesos pero hindi malinaw kung kailan babayaran. Sa umpisa okay lang, pero habang tumatagal, puro next week o sa susunod na sahod na lang ang maririnig mo. Dahil walang malinaw na usapan, mahihirapan kang maningil at parang ikaw pa ang nagiging masama kapag maniningil ka na. Kaya mas maganda kung simula pa lang, malinaw na kung weekly ba ang bayad, daily ba, o isang bagsakan, at ilang araw o ilang linggo ang palugit. May interest ba kada linggo o isang total na halaga? At kung may penalty ba kapag late, dapat alam din niya agad. Importante rin na pareho kayong nagkakaintindihan. Hindi yung ikaw lang ang may alam sa rules. Mas mabuti kung inuulit mo ito sa kanya bago mo ibigay ang pera para siguradong malinaw. Pwede mo pa itong isulat sa notebook o i-chat sa kanya para may record kayo na pwedeng balikan kapag may hindi pagkakaintindihan. Sa ganitong paraan, mas nagiging professional ang dating mo at mas sineseryoso ka ng borrower. Hindi ka na tinitignan na basta nagpapautang lang, kundi may sistema ka. Tandaan mo ito, hindi ka nagiging masamang tao dahil naglalagay ka ng rules. Sa totoo lang, mas pinapadali mo ang usapan at iniiwasan mo ang problema sa hinaharap. Kasi kapag malinaw ang rules, alam ng borrower ang responsibilidad niya at mas nagiging disiplinado siya sa pagbabayad. Sa pautang business, hindi sapat ang tiwala lang. Kailangan may malinaw na sistema. At kung malinaw ang terms at rules mo, mas madali kang maningil, mas naiintindihan ka ng borrower, at mas nababawasan ang chance na malugi ka habang napapanatili mo ang tuloy-tuloy na kita. At kung umabot ka hanggang dito, paki-comment mo naman sa ibaba kung saang lugar mo napanood ang videong ito. I-comment mo na din kung may pautang business ka ba o balak mo ba itong simulan sa lugar nyo. At ito bonus para talagang hindi ka malugi sa pautang business mo, magkaroon ng sistema sa paniningil. Ngayon, isa sa pinaka-importante sa pautang business na madalas minamaliit ng iba ay ang pagkakaroon ng malinaw na sistema sa paniningil. Kasi ang totoo, hindi ka malulugi sa pautang kung marunong kang maningil. Maraming nagpapautang ang nadadali hindi dahil mali ang pinapautangan, kundi dahil mahina sila sa follow-up. Yung tipong nahihiyang maningil o umaasa na lang na kusa silang babayaran. Pero sa realidad, kung wala kang sistema, malaki ang chance na madelay o tuluyang hindi mabayaran ang utang. Kaya dapat may proseso ka. Halimbawa, bago pa lang magpautang, sinasabi mo na agad kung kailan ang bayaran at pinapaalala mo ito bago pa dumating ang due date. Pwede kang mag-set ng reminder. Importante na consistent ka.
hindi yung minsan lang. At kapag due date na, huwag kang mag-atubiling maningil. Hindi ka naman nang aabuso, kinukuha mo lang yung dapat sayo. Isa pa, huwag kang magpapautang ulit sa isang tao kung may existing pa siyang utang na hindi pa nababayaran. Dito nadadali ang marami. Pinapautang ulit kahit may balance pa, kaya lalo lang lumalaki ang risk. Tandaan mo ito, sa pautang business, hindi sapat na mabait ka lang. Kailangan may disiplina ka rin sa paniningil. Kasi kung hindi ka marunong maningil, kahit gaano pa kaganda ang sistema mo sa umpisa, mauuwi pa rin sa lugi. Pero kung may malinaw kang sistema at consistent ka sa pag-follow up, mas nagiging seryoso ang borrower sa pagbabayad at mas napoprotektahan mo ang puhunan mo habang tuloy-tuloy ang kita mo. At yan ang mga strategy sa pautang business para talagang hindi ka malugi at magkaroon ng passive income. Kapag sinunod mo ang lahat ng yan, makakasiguro kang talagang kikita ang pautang business mo. Sa dulo, hindi ang pautang business ang problema, kundi ang paraan ng pagpapautang. Kung wala kang sistema, kahit gaano pa kalaki ang kita, mauuwi pa rin sa lugi. Pero kung marunong kang pumili ng papautangin, may malinaw kang rules at disiplinado ka sa paniningil, pwede itong maging tuloy-tuloy na income. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, siguraduhin i-apply mo agad. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo ka agad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.